may mga ano yung reporter eh. Opo, may mga deadline, oras, may mga deadlines. Hihilingin nila si Eden Suarez Santos ay ilipat at alisin doon. Paano natin gagawin yun? Eh si Eden pa naman ang pinakamatinik nating reporter. Yun na nga. We know po kung along mga barangay kahit ilan lang po, no, yung 427,000 na binabanggit ninyo na na-cleared na sa illegal drugs. Okay, sa ngayon, yan pa lang po ang ating natanggap at wala po tayong detalye patungkol sa barangay. Gandang araw, good morning sa atin lahat mga kabayan. Kahapon sumabog ang isyo kung saan ay gustong tanggalin bilang miyembro ng Malacanang Press Corps itong si Miss Eden Santos. No? At syempre, tayo naman ang nakikita nating dahilan dahil hirap na hirap talaga itong si Claire Castro sa mga matitinding katanungan ni Miss Eden Santos. Abay, ang kakapanalo nga lang na senador, dating Congressman Marcolita, ngayon Senador Marcolita, ay hangang-hanga kay Miss Eden Santos. Sinasabi, si Miss Eden Santos ang isa sa pinakamagaling na reporter ng Net25 at isa sa pinakamagaling na reporter ngayon na naka-assign dyan sa Malacanang. Ito totoo naman mga kababayan. Dahil bit-bit po ni Miss Eden Santos ang mga katanungan mula sa publiko at tinatanong dito po kay Claire Castro, yung tagapagsinungaling, tagapagsalita, no, ng Malacanang na minsan ay nabablangko nga, no, nalulutang po itong si Claire Castro at hirap po siyang sagutin. Pero ang sinasabi pa nila na isang dahilan na tinukoy po nitong Malacanang ay itong paglapit daw po ni Miss Eden Santos dito kay Bongbong Marcos doon sa pagsunog ng droga kung saan gusto sanang i-ambush interview ni Miss Eden Santos. Pero kaugnay dyan mga kababayan natin ako naniniwala na itong sinasabing paglabag daw sa protocol ni Miss Eden Santos, no, sa paglapit niya kay Bongbong Marcos, palagay ko ginamit lang po nilang issue yan. Pero ang tunay na issue dyan ay si Claire Castro, nagigil dahil nagmumukha po siyang tanga. Kapag si Miss Eden Santos na po yung nagtatanong, siya ang si Miss Eden Santos yung pinaka-tinik sa lalamunan ng isang tagapagsinungaling ng palasyo. Anyway, ito mga kababayan po natin panoorin muna natin ang sinasabing isang dahilan, no, kung bakit daw po naglabag itong si Miss Eden Santos sa protocol ng palasyo mga kababayan natin. So panoorin natin Miss Eden Santos, ito po. So kung makikita natin mga kababayan, no, yan si Bongbong Marcos, no, bago sunugin pa yang droga ay lumapit po si Miss Eden Santos. Pero kung titingnan nyo po mga kababayan po natin, si Miss Eden Santos lang yung gusto mag-interview kay Marcos Jr. Pero tingnan nyo po, stop muna natin. Lahat naman ng media nakasunod sa kanya, di ba? Si Miss Eden Santos lang ang lakas ng loob, no, na gustong interview nitong si Bongbong Marcos. Alam nyo mga kababayan natin, ang trabaho ng media, hanggat pwedeng makisingit yan, hanggat kaya nilang makipagsiksikan, no, kahit saglit lamang, makakuha lang ng scope dito po sa kanilang subject, ay gagawin nila yan. And si Miss Eden Santos, gusto niya talaga makakuha ng scope dito kay Bongbong Marcos. And siyempre, trabaho nila yan, mga kababayan po natin bilang media. So palagay ko, no, kung ambush interview, pwede niya namang sabihin hindi siya sasagot, pwede naman pigilan ditong mga security ni Marcos Jr. O bakit dahil dyan tatanggalin itong si Miss Eden Santos? Ipagpapatuloy pa natin. Kasi bago pa magsalita si Bongbong Marcos, gusto ni Miss Eden Santos makapag-exclusive na tanong kay Bongbong. Nagkamot na naman kasi ng ulo mga kababayan natin. Kaya pala Miss Eden Santos, no, na isang rason yan kung gusto kang ipatanggal, no. Dahil nakapagkamot pala ng ulo dahil sa'yo. Sabi niya siguro, ano ba yung Miss Eden Santos? Wala namang script, hindi ko kayang sagutin yan. Charot. O, yun na. So, yun na yun po yung in-announce niya, no, mga kababayan po natin, kung saan ina-announce na po ni Bongbong Marcos, no, na i-announce siya na kung ilang kilo na droga, paano nahuli, bloodless ito, pinangmamalaki. Pero bago yan, ito yung nangyari. Pero para sa akin mga kababayan, yan po ay ginamit lang po nilang issue para kunwari may mapagpasihan lang itong si Claire Castro. Para sa akin, hindi yan ang rason. Ang pinakarason para sa akin ay hindi na po kaya
no, ni Claire Castro, itong si Miss Eden Santos. So anyway, puntahan natin ito. Okay? Ito yung sulat ng Senator Marcolita, no? Ito po yung sinasabi ni Senator Marcolita. Senator Marcolita isa po sa pinakamagaling na bagong senador ngayon. So pakinggan natin ito ha, yung kanyang personal na komento dito po sa gustong pagtanggal ng Malacanang kay Miss Eden Santos bilang miyembro ng Malacanang Press Corps, no? Itong Presidential Communication Office kasi ay nagsulat sa Net25 na dapat palitan daw po itong si Miss Eden Santos. Tinik sa lalamunan. Okay, pasok. po kasi sila sa atin hong Chief of Reporters na hinihiling na ang ating reporter sa Malacanang na si Ate Eden Santos Suarez, Eden Suarez Santos, ay mailipat daw po ng ibang beat assignments, Bakit daw? Sapagkat si Eden daw po ay meron yatang di-umano ay mga paglabag sa protocol sapagkat nais niya yatang mag-ambush interview kay Pangulong Bongbong Marcos sa isang event. Kaya yun po ang ginamit nilang ground para sumulat daw po sa ating himpilan, Sen. Teka muna, yung protocol na yun ay dumaan sa public hearing. Wala na po pa. Lahat ba ng mga pwedeng makisama sa isang kalipunan na reporter at kung saan sila dapat maistasyon, alam nila ipinaliwanag yung protocol na yun. Alam nila lahat. At pumayag lahat. Actually, wala namang dito tanong. Dito'y parang mensahe na pinadadala sa lahat ng mga himpilan ng radyo, telebisyon at mga reporters na nagko-cover ng Malacanang, Sen. Bakit naman, baka naman lumalabag na kayo sa press freedom pag ganyan. May ganun ba? Kung minsan kasi, may kinakailangang itanong talaga at hindi mo naman talaga mapipili yung oras. Lalo na yung pagkakataon, doon mo lang nakita halimbawa yung taong gusto mong tanungin. At talagang gusto mo namang itanong yun sapagkat bahagi ng tungkulin mo. Hinahabol mo talaga yung may mga ano yung reporter may mga oras, may mga deadlines. So, yan nga, naghahabol po sila ng scope. Napaka-importante po, no, na gusto nila makasubmit agad ng kanilang scope doon po, no, sa kanilang istasyon. So, kaya gusto makakuha ni Miss Eden Santos. Malay mo, no, mula doon sa kanyang producer, no, ay nagbigay ng isang katanungan kung pwede maitanong eksklusibo kay Marcos Jr. para maging parte na ng kanilang report. Kaya sinubukan ni Miss Eden Santos. Pero alam niyo mga kababayan po natin, no, bilang lingkod bayan, gaya nga sinasabi ni Senator Marcolita dyan siya po isanay po siya na inaambos interview. Pero may pagkakataon din po, mga kababayan natin, na sinasabi ni Senator Marcolita, no, na minsan ayaw niya talaga mag-interview. Minsan, no, iniiwasan niya talaga magpa-interview kasi nga minsan nagagamit po ng ibang station. Mayroon naman silang Net25. So parang ang gusto ni Senator Marcolita, diyan na lang po siya magpapa-interview at diyan na lang siya magsasalita no ng mga issue, may mga katanungan diyan sa kanyang station. Kung gusto nila kunin daw po nila o manood sila. Pero 'di ba, presidente ka naman, no? Kung open ka naman at public service ka, bakit mo pagbabawalan 'yan? Bakit mo kailangan tatanggalin sa kanyang ground? At isang tanong diyan, bakit takot si Bongbong Marcos sa ambush interview? Dahil walang script, hindi niya alam kung paano ipaliwanag. At the same time, noong lumabas ang isang confidential memorandum, nagtrending yun sa Facebook, no, na inuutos ng Presidential Communication Office na bawal i-ambush interview itong si Bongbong Marcos, kinorek niya yan. Sinabi niyang open siya na sumagot sa mga ambush interview anytime basta siya ay may pagkakataon na sumagot. So ngayon, dito po sa ambush interview ni Miss Eden Santos, kinagagalit nila. Para sa akin mga kababayan po natin, hindi po si Miss Eden Santos ang dahilan, kundi si Claire Castro. No? Yan ang demonyetang yan na tagapagsinungaling ng palasyo. Yan po yung gigil na gusto pong tanggalin itong si Miss Eden Santos. Kunwari lang, no? Pa-smile, nagpa-picture silang dalawa na kunwari close. Pero may masamang balak na talaga, mga kababayan po natin. Kasi kahapon, napanood nyo naman siguro, no, yung isang tanong ni Miss Eden Santos kung saan ay malaking kahihiyan ang inabot, no. Ito yun, paparinig natin ulit sa inyo, no, nitong si Claire Castro dito po kay Miss Eden Santos.
patungkol sa droga yon, mga kababayan po natin. Kung saan nag-report siya, di ba? Ito, yung nag-report siya ng droga. Ito, pakinggan muna natin ha. Para dagdag lang po natin sa issue na yan. No? Para malinawan po tayo. Kasi hindi naman lahat na mga viewers natin dyan, mga kababayan natin, kaibigan, ay alam yung punot dulo. Minsan nakapanood lang sa video ito. Sige, play natin ito ha, para may idea po kayo. Para ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang operasyon laban sa illegal na droga. Sa datos ng Philippine Drug Enforcement Agency, o PDEA, mula July 2022 hanggang May 2025, umabot na sa 62.17 billion pesos na halaga ng dangerous drugs ang nakumpiska ng ahensya. Umabot na rin sa 110,563 anti-illegal drug operations ang naisagawa ng PDEA na nagresulta sa pagkahuli ng 149,020 na mga drug personalities kabilang ang 9,506 high-value targets. Mula July 1, 2022 hanggang May 31, 2025, umabot na sa 4,027 barangays ang naideklarang cleared sa illegal drugs. Ito ay sa ilalim ng Barangay Drug Clearing Program. Okay? Umabot na rin sa 607 balay silangan reformation centers ang naipatayo sa ilalim ng Marcos administration. Okay. Sec, kaugnay po nung binanggit So, niyo about ito na, no? illegal drugs. Nag-report po itong si Miss Castro, no? Itong si Claire Castro, na-report niya na lahat. Ang sinasabi niyang patungkol sa magandang achievement nitong Marcos administration sa kalakaran ng illegal na droga. Tsaka naman nagtanong itong si Miss Eden Santos. Follow-up question ito eh. May we know po kung anong mga barangay, kahit ilan lang po, no? Yung 427,000 na binabanggit niyo na na-cleared na sa illegal drugs. Okay, sa ngayon, yan pa lang po ang ating natanggap. At wala po tayong detalye patungkol sa barangay. Hingi po natin mula sa PDEA at ibang law enforcement agencies yung sinasabi po nating barangay. Follow up po. O, ito pa, isa pa. Saan pong area itong Balay Silangan Drug Centers? Para yung address po. O sige po, mamaya po ibibigay ko po sa inyo isa. Di ba? Nakita niyo mga kababayan po natin, ganyan po kagigil si Claire Castro na matanggal po itong si Miss Eden Santos. And palagay ko itong ambos interview kay Marcos Jr. ginamit lang din nila na isang dahilan para sana ipatanggal itong si Miss Eden Santos. Pero ang titingnan po natin, itong mga katanungan ni Miss Eden Santos, napakasimple lang. No? Dahil kasi kay Miss Eden Santos, nagiging mukhang tanga at talagang bobo itong si Claire Castro, no? Na hindi niya kayang sagutin itong mga katanungan ni Miss Eden Santos. Napakasimple lang po yun, mga kababayan natin, no? Dapat mag-research ka naman. Alam mong i-report mo na magkaroon ng mga drug-free barangay. Nagkaroon na ng mga drug-free barangay. No? Nagkaroon ng balay silangan, itong drug rehabilitation. Tapos hindi mo kayang, wala kang datos, wala kang record kung anong lugar ito. Kasi sabi ko nga sa inyo itong mga media na ito, gusto nila mag-report na kompleto. Kaya bawat detalye, kung maaari mong ibigay, ay tatanungin talaga nila yan. Kunin talaga nila, parang tayo din ng mga nag-update ng mga vlogger, yung mga nagre-reaction, no? Nagre-research din po tayo kung ano po yung maidagdag natin. Dito po sa mga ina-update natin, binibigyan natin ng reaction video. Mas lalo na po yung mainstream media. Kasi mapapahiya sila kung sabihin nila may drug-free na 4,027 na mga barangay. Mayroon na mahigit 600, no? Na mga balay silangan rehabilitation centers. Pero walang address. Walang pangalan ng mga barangays. Ano yun, no? Baka sasabihin lang yun ng mga tagapanood, no? Nagbabasa ng kanilang mga article, oy, fake news yan, wala namang kumpletong detalye. Diba? So, tinik talaga sa lalamunan nila. And syempre, patuloy natin itong si Senator Marcolita, mga kababayan. Ambos interview, maliban ng gustuhin ng Pangulo na yun naman pala. ipa-interview Bakit ayaw ba ng Pangulo na ma-interview siya? O sila lang ang gumagawa ng paraan? Baka naman ang Pangulo nakahanda namang magpa-interview. Di ba? Bukya sila. Baka nga naman, gusto ni Marcos Jr., ginamit lang ni Claire Castro yan. Di ba? Talaga. Lang. Yun nga yung sinasabi ko, yung protocol ba na yan, pinag-aralan, at yan ba'y sinang-ayunan ng lahat ng mga reporters na may kinalaman dyan? Parang yun ata kasi request yun, Sen parang protocol, request basically. Unang-una ako, personal. Opo. Kung hihilingin nila si Eden Suarez Santos ay ilipat at alisin doon. Paano natin gagawin yun? Si Eden pa naman ang pinakamatinik nating reporter. Yun na nga.
Galing, galing, galing. Tama po yun sa totoo lang. Si Miss Eden Santos talaga, matinik naman talaga. Di ba? Kaya nga tinik sa lalamunan ni Claire Castro. Paano ko isa-substitute yan? Saan ako hahanap pa? Napakahirap namang kumuha ng reporter. Alam mo naman ang reporter natin, taon na. Taon na ang kanilang training dito. Hindi naman ganun kadali na basta ka na lang maglipat. Saka hindi ganun naman ang patakaran. Bakit naman ako? Kauna-una ang pagkakataong pumunta lang ako sa Senado para lang makita ko yung espasyong binigay sa akin para sa aking opisina. Dalawang bagay kasi ang ipinunta ko ron. Merong orientation dun sa Finance and Administration. Ipinakiusap nila sa araw na yon, makita man lang, magkita lang kami noon at saka yung staff na pangunahing staff na nilinya nila, magkausap-usap kami, at saka makita ko na yung aking opisina. Yun lamang, wala naman akong ipinuntang ibang bagay doon. Pinipilit akong, inahabol ako ng isang reporter. Oo nga. Talagang inahabol ako. Sabi ko, sandali lang, sabi ko, aakyat kami, pupunta kami doon sa fifth floor kasi gusto kong makita lang yung space. Pwede po ba akong pumanhik din? Ay, maghintay ka na lang dito, sabi ko. Alam niya siguro na magkakahiwa-hiwalay na kami. Tinanong pa rin niya ako. Diba? Yan ang trabaho ng media eh. Tapos, Bongbong Marcos, nagalit ba talaga? O baka si Claire Castro lang ang nagalit. So talagang mapilit. Ayoko talagang magpa-interview. Tsaka na lang sabi ko kasi pupunta lang, nagmamadali kami. Pero pinilit niya. Ano po bang masasabi niyo? Tungkol pa rin sa impeachment. Alam mo yung sinagot ko? Dahil nga nagmamadali ako, tsaka hindi naman ako talaga sasagot sa kanya. Ibigay mo na lang yan sa mga marurunong, sabi ko. Akalain mo, in-upload niya sa ano na, Inquirer naman yan. Inquirer. O ngayon nata, 1 milyon na yung views. Diba? Walang kakwenta-kwentang sagot. Senator Marcolita, 1 million ang views. Ayun ako, no? Tapos, no, takot po sila mga kababayan po natin sa ambush interview. Di ba? Napakasimple nga lang yan, mga kababayan po natin, no? Kung ayaw sagutin ni Bongbong Marcos, sabihin niya naman sorry, no? Mamaya na lang, magkaroon tayo ng pangkalahatan na media interview, di ba? Nakala mo, pinoprotection yun po. Ba't mo hindi niya kailangan ng protection, magtatanong lang naman. Ayun na nga po. Tsaka depende naman sa Pangulo kung ayaw sabagot di ba? Kung sasabihin ng Pangulo ayaw, hindi naman niya papasinin Nakakalokohan nga. Ayun lang naman, kung ayaw niyang sagutin, edi wag, di ba? Kailangan mang tanggal. Kaya ano yan, napakababaw na dahilan yung sinasabi nilang ambush interview ni Marcos Jr. na yan. Ikaw talaga, Claire Castro, yung gustong magpatanggal kay Miss Eden Santos. Minsan, di ba, Nelson, minsan tayo mga reporter, pero hindi naman ito sa Malacanang. Hindi ka pinansin, in-snap ka, biruan na lang natin yun, Pero ibig sabihin, depende pa rin sa tao. Naniniwala ako talagang magaling si Eden Santos Suarez. Pinangingilagan siguro. Di ba? Mukhang ganun nga ang sitwasyon siya. Well, yun naman. Tinik sa lalamunan. Itong si Miss Eden Santos, kaya gustong tanggal at ipatanggal nitong si Claire Castro, mga kababayan po natin. So, tingnan natin ha. At ngayon, dahil weekend naman, so malamang walang may press conference itong si Claire Castro, mga kababayan po natin. Kaya abangan po natin sa Lunes kung nandyan pa si Miss Eden Santos. Kasi yung pagkakalam nga po natin, mga kababayan, itong si Miss Eden Santos ay hindi naman natanggal. At hindi papayag ang Net 25. Ganoon na rin po yung mga kasama niya na mainstream media na tanggalin po itong si Miss Eden Santos, no? Dahil hindi naman po sapat na dahilan lang yung tanggalin siya kaagad. Meron namang warning, meron namang suspended muna or for the meantime, hindi ka muna makakasama, bawal ka muna, no? Kaysa tanggalin agad nila. Claire Castro talaga. Bobo kasi, hindi niya kaya yung talino ni Miss Eden Santos. So yan na po muna yung ating update, mga kababayan. Of course, bukas po yung ating comment section para sa inyong mga komento at opinion. Mag-iwan po dyan. At huwag kalimutan mag-like or mag-share sa ating mga video ito, sa ating mga reaction videos. And pakisubscribe na rin po yung ating backup channel, itong Bugtaw Pilipinas at itong KB5 Pilipinas para sa mga karagdagan. Maraming salamat at mabuhay po ang bansang Pilipinas. Mabuhay po kayong lahat, no? God save the Philippines.